po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy. Ito po si John sa Poco. Ito po si Oliver Carlyle. Ayan, at syempre ito po ang inyong lingkod, Papa Osinodis. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ha? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin, dali. Ayan. Ako, happy fiesta! Happy senyor! Di ba? Grabe mga Grabe. yung mga lakbayaw. Yes! Sa Tondo, di ba? Oo. Ayan, sa mga Boto ng Santo Niño. sinapitan ng piyesta ng Santo Niño. Ayan, Yes. happy fiesta po sa inyo. Sa iba't ibang lugar na, sa Tondo, sa Pandakan, at lalo na sa Cebu, ang daming artista Oo. nagpunta doon, di ba? Oo, actually nakakonsentrate yata yung mga tao doon sa lakbayaw po. Ha? Kaya puro mga gumaganyan mga bading. Oo. Ha? Actually, week long yon. Rehearsals pala. Rehearsal. Nakabantay Ang dami na na. yung yung mga Correct. camera. Oo. Nagpunta doon Tito Ogie sila sila Chad Kenny. Tama ba? Oo, tama. Nag-vlog Hindi tayo sila doon nagpunta eh. doon. Ha? Ba't tayo? Eh di ba may kaulayaw ka? Ay! Ay! Oh. 5, 4, Sandali. 3, Ano ba pagsasasabihin nyo? Yung mga chismis na yan, hindi Ay. yun. Hoy! Marlin yun siguro. Wow, Tamberlin, nakauwi na si Tamberlin. Oo, nga. diba? Oh, any- Diba, Jex? Ha? Sayang, sana nakapunta ka ng Tondo. Oo. Nice. Hindi pa natin na-experience ang fiesta ng Tondo. Diba, yung Tondo, sa Manila yan, diba? Yes! Yes. Porque taga-US ka, hindi mo na alam na nasa Manila ang Tondo. Hindi naalala ko lang kasi... Pwede mo nating ilipat dito. Gusto mo ba? Malakas ka sa amin. Kasi, di ba na i-issue yung Manila na yan dahil dun sa garbage fee? Ah, Ay, yung oo case. nga. Oo. Ang dami na tapos nagre-reklamo na. ng ano niya, di ba marami na naman mga baso-baso. Alam mo, ang dami nating mga kaibigan na merong mga negosyo sa Manila na umaaray talaga. Actually, hindi lang mga kaibigan natin, ano? Lahat ng negosyante sa Manila ay umaaray para silang nasorpresa. Hindi naman na lump sum yung hinihingi ng City Hall ng Manila, no? Kundi, quarterly babayaran mo. Katulad ni Jaiho, umaaray siya dahil yung kanyang salon na naghihingalo, eh, kailangan niyang bayaran ng 18,000 per quarter. So, 18 times 4, 72. 72? Oo. Diba? Oo. Na nung araw naman ay hindi ganyan. Kaya nga, si Direk Benedict Miguel, Yes, oo. Yes. na merong maliit na cafe sa Paco, Manila. Nakaka-open Nakatayo lang. Oo. Kaka-open lang, umaaray na din. Oo, si Aaron Filcese, yung commercial model na Kaibigan natin. Oo, may dalawa siyang di ba, gym? Mm-mm. Ganon din, umaaray din. So lahat ng negosyante ay umaaray kasi biglaan. Ngayon, ang ikinakatwiran ng City Hall, 2013 pa raw yung huli. So, porke matagal na yun, at Yung huling 2013, pagtataas. Oo. So, porke matagal na, kailangan mong biglain yung mga tao. Eh, sa panahon ngayon, hindi man malalakas talaga ang mga negosyo. Oo. Kaya nga, yung pakiusap kay Mayor Isko Moreno, dun sa kanyang motto na Manila will be great again. Oh. Baka naman pwedeng isama ninyo sa inyong mga pagsasaalang-alang, yung mga considerations ninyo, yung mga negosyo. Sana nga nagkaroon ng dialogue ang City Council at ang mga business owners sa Manila bago magpasa ng resolusyon. Patuloy na nagtataguyod ng Manila. Hindi lang yung tipong dito kayo sa amin, kahit anong gawin namin, kahit anong ipatong namin sa inyo, kailangan gawin nyo, kailangan bayaran nyo. Ay. Oo, wag ganon. Teka lang, Nay. Doon sa ibang mga cities ba, magkano? Ganon din ba kamahal? Alam mo, isang gabi, umubo si... ikaw naman kasi umuubo ka. Teka lang, Tito, ha? Wala pang usapang bakla, umuubo ka na. Akala ko may gusto, iniisip ko may gusto siyang sabihin yung ubong yan. Ito na nga. So, nung isang gabi, nagtanong lang ako kay Meta. Oh. Oo. Sinagot naman ako ni Meta. Ano sabi? Ayun, sabi ni Meta, Hmm. salamat sa iyong katanungan, Oji. Ah. Okay naman kami ni Senator Kiko. Mega yun, Nay! Hindi si Ate Ah, Mega! sorry. Meta! Oo, mali. Tinipe ko na pala. Oo. Mega, oo. Ito. Gagamitan ko yan ng Ideal Vision. Ay, Ideal. oh. Yan.
Yes. Ayan, so sabi ko, how much is the annual garbage fee included sa business permit sa Quezon City? Sabi dito, ang annual garbage fee na kasama sa business permit sa Quezon City ay 156 pesos. Ito ay bahagi ng kabuang bayad na 1,636 para sa pagkuha lamang ito ng business permit. How about sa Taguig City? Sabi ko. Sa Taguig City, ang garbage fee ay kasama sa mayor's permit fee. Ayon sa mga sources, ang garbage fee para sa small businesses ay 600 pesos. Isang taon yun ha. Sa San Juan City naman, ang garbage fee ay kasama sa mayor's permit. Ayon sa sources, ang garbage fee para sa small businesses ay 200 pesos. Kung 200 pesos yun per year, maliit. Sabihin mo ng monthly, 200 times 12, 2,400 lang yun. Sa Pasig City, ang garbage fee ay kinakalkula base sa square meter ng business establishment. Ang rate ay 5 pesos per square meter monthly. Kaya ang annual fee ay natutulog si Oliver. Ay, sorry. Ay! Natutulog ka kasi, Oliver. Napapikit lang. Napapikit ka. Hinanamnam niya yung mga presyo, Tito Yes. Oji. Parang namimiss niya si Tamerlane. Akala ko si letter J. Ay! Kaya ang annual fee sa Pasig City ay 6,000 pesos para sa 100 square meter na restaurant. Sa Mandaluyong City, ang garbage fee ay kasama sa mayor's permit. So ayon sa revised business tax code ng Mandaluyong City, ang garbage service charges ay kinakalkula base sa uri ng negosyo. Halimbawa, yung mga eateries, restaurants at canteens, may annual fee na 1,000 pesos hanggang 5,000 pesos, depende sa laki ng establishment. Sa Muntinlupa naman, ang garbage fee ay kasama sa mayor's permit. Ayon sa sources, ang environmental fee ay 1,800 annually. Parang wala pang tumataas ng 10,000 Oo. Sa Manila, ang mga bayad para sa business permit at garbage fee ay maaaring mag-iba depende sa uri ng negosyo at lokasyon. Ayon sa mga sources, ang garbage fee ay kasama sa mayor's permit fee. Ngunit walang specific na rate na nakasaad para sa 2026. Kasi nga, meron dyan, ayan, ang pinasa sa akin ng mga kaibigan ko, na quarterly nagbabayad sila, depende sa negosyo. Pero, masakit nga talaga sa banks yung kanilang binabayarang garbage fee. Kasi parang umabot ng 1,000% ang itinaas. 1,000%. So, ibig sabihin, noong 2013, wala kayong pakialam sa garbage, tinaas ngayon. So, feeling ko naman, tatanungin natin si Mayor ha, kasi si Mayor ay may direkta raw koneksyon sa Lionel Waste Management na ito yung nangangalaga sa pangungulekta ng basura sa Manila. Ibig sabihin, si Mayor daw ay, totoo ba, Mayor? Kayo na po sumugot kung kasosyo po kayo sa Lionel. Kasi yun ang nagiging issue ngayon. Among all the cities, pinakamataas yata ang Manila. So siguro no, dapat yung City Council ng Manila, bago sila nagpirma rito or aprubahan itong pangangalap ng napakataas na garbage fee, sana nagre-research din sila. I'm sure nag-research naman sila sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Hindi no? ba nagkakaroon yan ng like public discussion, gano'n? Dapat nga merong may open, parang public bidding din, meron ding public discussion. Oo, kasi pagka ganyan, lalo, di ba, lalo na ngayon pinangihinalaan si Mayor Isko na may kickback siya dyan or meron siyang hindi kurot kundi dakma doon sa sa garbage fee. Mas magandang linawin niya yan, Lalo na merong your milk, yung libreng paggatas para sa mga estudyante, di ba? Oo, dahil narinig ko nga sa DCMM talagang kino-call out si Mayor Isko dahil daw bakit your milk? Kasi nga your me. So your milk ginawa. Parang daw to, parang dapat daw kasama to sa anti-epal. Oo. Kasi parang may branding. Oo, dapat daw walang branding. Tapos idinikit pa kay Kiko Pangilinan dahil yun daw ang gustong i-push ni Kiko. Na sana raw may libreng paggatas para sa mga bata.
Pero, dapat daw yung gatas ay kukunin sa mga farmers. Para magkaroon ng ng sustainable na source of income ng mga Correct. farmers natin, Oo, diba? natutulungan din ng mga kapwa Pilipino na yun lang ang kanilang ikinabubuhay. Na yun yung pinupush ni Senator Kiko na buy local. Oo. Diba? Si Jayo umaaray na. Sabi niya, Mama, baka itiklop ko din tong salon kasi kung ganyan din naman na ang taas ng garbage fee, hindi kakayanin talaga eh. Ito nga, inaano ko lang eh, pinupush ko lang to dahil gusto kong tulungan ng mga tao. Yeah. Oo. Karamihan ng mga negosyante, gano'n naman ngayon na eh. Nilalaban nila kasi gusto nila mag-provide ng work para Correct. sa mga tao nila. Eh, hindi kaya na yung nagbigay ng warning or ng announcement na magkakaroon ng ganito. Kasi parang ang hirap naman na tali yung kamay mo kung kailan yung Oo. time ng renewal. Saka mo lang malalaman. Kaya nga eh, ang daming nagulat. Obviously, itong mga kausap nating mga negosyante sa Manila, at hindi lang naman itong mga kaibigan nating may negosyo sa Manila ang kausap ko. And I'm sure, yung mga may negosyo rin sa Manila, umaaray, nabigla rin sila. Kaya, naku, Yorme, paano ba matutulungan ng Manila government ang mga negosyo sa Manila para umasenso rin, para magkaroon ng katuturan at maramdaman nila yung ginhawa ng garbage fee. Ito na, parang na-envision ko na to ha. Pag maraming basura nakatambak sa isang corner ng Manila, call out agad ng Manila government. Yes. O naniningil kayo ng mataas, tapos ito nakakalat, nakahambalang mga rito, mga basura dito sa Intramuros. O, asa ng mga Metro 8? Mga ganun sila. O bakit hindi pa to na nilikom to mga basura dito, hindi pa napipick up? 3 araw na. Tapos meron pang dapat araw-araw ng koleksyon ng basura kung ganyan din lang ang singil. Ganyan ba kagalit yung sinabi nila yan, Tito Ochi? Parang galit na galit eh. I'm sure galit na galit sila. Kasi ito mga kausap ko, naiirita din. Oo, ang hirap. Kasi paano yan? Pag hindi ka nag-abide, hindi ka makaka-renew, hindi mo makukuha yung mayor's permit mo. Oo, kaya nga, dapat din, isa-isahin ng Manila government kung saan nila ilalagak yung garbage fee na sinisingil. Saan ba ilalagak to? Ano ba mga programa sa Manila ang pagsisilbihan at pakikinabangan ng garbage fee? Sino ba na yung nagpanukala niyan? Di ba yung sa mga yan, parang may mga author din yan, yung mga ordinances? Oo, hindi, Parte ba yun ng ordinance? City Council. City Council. Oo. Sana yung magsalitang konsehal para Oo. makapagpaliwanag kung bakit po naging ganyan. Oo Kung paano nga. nila na-deliberate yan sa konseho, di ba? Baka naman may kumikita dyan. Ayan ang hindi natin alam. Yan ang dapat nilang pairalin yung transparency. Para Kaya mas hindi magandang mag-isip yung mga makapagpaliwanag, tao. oo. Kasi sa panahon ngayon, yung Manila, hindi mo nakita nung Pasko na dahil hindi nga gumastos si Mayor sa mga panilaw nung Pasko, di ba? Ayan. So, dapat sagutin niya ni Mayor siguro sa tamang forum at ma-address na rin niya yung sa Lionel. Waste management. Oo, kasi ang pagkakaalam ko, ang laki ng utang ng Maynila. Parang dati, ang narinig ko lang nung natapos yung termino ni Isko Moreno, ito pa yung termino kung saan pandemya. Siya yung naabutan ng pandemya, ng utang. Para daw may maiayuda, maitulong sa mga tao. Wala namang problema doon. So, lumaki yung utang ng Maynila. Okay. Oo. Pagdating naman kay Mayor Hani Lacuna, siyempre, yung mga budget nila, binabayad lang sa monthly utang. Hindi talaga nakagalaw daw itong si Mayor Lacuna. Kasi binabayaran yung utang nung kay sa Isko. Ngayon, hindi naman natin alam kung magkano naman ang inutang ngayon kung umutang man, hindi ba? Baka nagbenta na naman ng mga property ng Maynila. Ay, hindi. Dapat rin yan, malinaw din yan. Nagtatanong lang naman tayo. No? Hindi naman tayo mga commentator sa radyo. Pero sa amin lumalapit. At saka, boses. At saka baka sabihin nila, wala namang showbiz dyan. Yung mga kasama po natin sa showbiz yung mga dumadaing, Oo. yung mga may negosyo. Oo. Kaya isong pang showbiz din yan. Correct. Yung garbage- Anyway, sana malinawan garbage niya ni fee na yan. Mayor na una, saan ba dadalhin ang garbage fee collection? Mhm. Yan.
ano-anong mga programa ba ang naghihintay na paglalaanan nito. Para malinaw din, para hindi rin siya paghinalaan. Di ba? Tsaka sana hindi biglang 1,000 yung ano. Oo, sana dapat naman unti-unti. staggered naman yung this year, additional 100% muna, Yes. tapos next year Sabi ulit, nga di ni ba? Jayo, tinan mo yan na, naniningil na ng Association Juice yung kondo kung saan nandun yung negosyo ko. Pero yung business ko, babayaran ko pa din. Ang True. dami kong binabayaran. At meron ding ano, sa condo na di ba? May garbage din na, din na fee. Oo, tama, Oo. di ba? O anyway, baka naman ano ba yan? Mag-showbiz na kayo. Mag-showbiz na po kami. Ba ng intro natin? Diba? Ay, ayun na nga, nakakaloka. Dahil nga merong gagawin si Ding Dong o meron siyang teleserye, na yung Master Cutter. Yes. Starring Ding Dong, Paolo Contis, and si Max Collin. Oo, aba, Diyos ko, ang ganda-ganda dyan. Ayan, no, ni Max Collin, oh. Pak! Oh, nakakaloka. Talaga si Max Collin ang nag-post sa kanyang page nitong trailer o ng teaser nitong Master Cutter. Tapos, ang nakakatawa, yung comment section. Bakit? Kung saan pinag-iingat, ayan oh, pinag-iingat si Max Collin na, Why? sige ka, baka ikaw naman ang next na ikulong sa CR. Hindi ko get ito, OJ. Bakit na CR? Yun nga, di ba dati na balita na kinulong ni Marian Rivera, si Bella Padilla, sa CR. Confirm ba yun? Eh, hindi, yun ang lumalabas. Hindi ko alam kung urban legend yun, ano. Pero yun ang, di ba, alam naman din ng iba yung reporter na kinulong ni Marian si Bella raw para pagsabihan at i-threaten na wag lalandiin si Ding Dong, ganyan-ganyan. Siyempre, nagmarka yan sa utak ng mga tao. Yan. Kaya siguro yun yung sinasabi doon na sige ka pa, baka ikulong ka sa CR. Eh, yung iba talaga mukhang matutokso daw si Ding Dong. Mukhang itetest ang loyalty, ang fidelity, ang pagmamahal ni Ding Dong kay Marian dito, kay Max Collin. Dahil si Max Collin, di ba? Ex yan ni Pancho Magno. Oo. Kung ganyang kalakas ang loob ni Max na i-post ito, ibig sabihin, sa kanya, wala yang mali siya. Kasi ako naniniwala kung may mali siya yan, hindi siya magpo-post ng kung ano-ano At tungkol saka sa na, Master di ba, Cutter. isa lang ang manager nila? Yes. Tito Perry? Yes. Oo. So, kumbaga, magkapatid sila. Magkapatid diba? sila. Oo, And then, kumbaga. tsaka, Diyos ko, tingnan mo, ginudge na agad nila si Marian, si Max Collin, di ba? Kumbaga, tumalo na sa konklusyon yung mga tao na posibleng isang araw, hindi na tayo masasyak kung magkaroon na pahiwatigan ng tingkian itong si Ding Dong at si Max. Hindi naman Gusto mo yung siguro. tingkian? Oo. O, Pero kaya yan din nga. yung isang rason na kung bakit sinasabi ng mga tao na malabong si Marian tsaka si Ding Dong yung power couple. Oo. Kasi di ba sabi doon, umiyak sa labi yung babae sa mga friends niya dahil nga doon sa problema. So sabi nila, hindi si Marian yan. Kasi this Palaban si Marian Kaya yan Oo. Actually, speaking of power couple, no, meron din ako nabasa na tinuturo si Ann Curtis at si Erwan Yusuf. Oo, na sila daw yun. Eh, syempre, alam nyo, ang dami nating itinuturong mga tao. Ang nakakaloka, wala namang umaamin. Oo. Diba? Eh, syempre na yan ang sinasabi mo, di ba? Bakit mo aakuin yung yung blind item? Baka mamaya iba yung may-ari. Oo, tapos aakuin mo. Mahirap umaray, di ba? Kumbaga. Ayan, okay. So, ayan, abangan natin ang Master Cutter. Lalo tuloy marami na curious sa Master Cutter. Di ba? Oo, diba? Lalo na pagsasama na naman ulit to ni Paolo Contis at saka ni Ding Dang Dances. Oo. After nung kanilang Robin Hood. Naman. Kaya pareho silang excited, di ba? Sa mga Oo. posts nila dito sa project na Master Cutter. Pero tao lang din si Ding Dong, pwede rin siya matukso. Uy, Yung ba nahulaan mo? Hindi naman. Akala ko nahulaan. Binibigyan ko lang ng balance yung mga sinasabi niyo. Ay! Parang may pahiwatig si Tito Oo. O sino naman daw yung actress na hindi natuloy yung movie dahil kasi buntis siya? Oh, ikaw manghuhula, ba't hindi mo hulaan? Sa amin may tatanong. Nagtatanong nga ako kasi
parang hindi lumalabas sa vision ko eh. Kaya tinatanong mo na lang, ano? Grabe. Oo. Alam mo, marami rin tinuturo dyan. Ay, No? Bukod sino? sa power couple, na ang daming pinagbibintangan dito rin. Andyan si Janine Gutierrez, andyan si Kyla Estrada, na dinikit pa dun sa si Kyla, gusto mo na magpahinga, ayaw mo nang gumawa, kasi nga sunod-sunod yung project. Dinikit pa dun sa ganon. Tapos si Julia Montes, tinuturo din. Oh, pati tuturo yun. Montes yun, hindi naman buntes. Gaga. Magka-rhyme lang sila, pero tinuturo din si Julia daw. Baka daw may gagawin si Julia, biglang na hinto yung plano kasi nga nabuntis. Ang dami, Diyos ko, hindi na natin alam kung sino ba talaga ang buntis. Tapos si Catherine Bernardo, oo, na tinuturo din na buntis. Di ba pareho daw silang artista? So actor yung tatay. ng Oo, baby. bakit naman si Catherine? Ang alam ko, ay hindi mo na matutuloy yung Elena 1944. Ay, ang dami nag-aabang doon. Oh, hindi mo na matutuloy. Pagkatapos ng Very Good Girl, di ba yun yung inaabangan kay Catherine? Oo. Ba't hindi matutuloy? Ang alam ko Ha? mataas masyado ang budget nito. So pag-iipunan daw muna yung budget, tapos paghahandaan ng todo-todo itong Elena 1994. Kasi nga, may period, di ba? Nilalagla dito si Catherine. Sabi niya period. May period. Asan yung pamalo? Givenchy! Givenchy pala yun. Kung talaga naman ako sumagot, sablay pa. Sabi mo, Mamal, ano bang ano? Period movie! Ibig sabihin, merong siyang era. Panahon, May panahon siya. Akala ko naman dahil sinabi niyong kailangan malaking budget, baka puro napkin ang gagamitin dito. Ha? Ano po, Diyos ko. Ba't ka ba lumuwas-luwas pa? Wala ka namang ambang. Kaya sumasagot ako dito, OJ, mali pa rin pala yung sagot ko. Pero teka lang, Nay. Baka naman daw alam mo Kung sino? kung sino. Yung buntis. Wala. Naku, ayoko na magsalita sa ganyan. Diyos ko, lahat na lang ginagamit yung picture ko. Tapos, kinukota ko, hindi ko naman sinasabi. Kaya bubusit na busit ako sa ganyan. Pero alam niya kung sino. Hay! Ay, sino? Ay, teka lang! Sino ba? Basta, Parang yung mga itsura niya, yung mga ganyang mukha, parang may alam talaga si Tito. Yung mga ganyang ano. ayoko na kasi nami-misquote ako. Oh. Tapos, kinukota ko, hindi rin naman akong nagsabi no, nakakaloka. Ay nako, basta, hulaan nyo na lang. Ha? Bigyan mo lang ng clue. Ay, hindi, wala nga akong alam. Ha? Yung mukha ni Tito, parang maraming alam yan. Ay nako. Parami na ng parami yung hinuhulaan. Di pa nga nakakaahon dun sa power couple. Dinagdagan mo nung di pa tuloy. Pati hanggang ngayon tinatanong sa... Ngayon naman, may buntis na hindi tuloy yung pelikula. Ay nako, yung dito may karugtong na kwento yan dito Ay! sa susunod na episode natin. Abangan Ano? nyo. Ay, basta abangan ninyo. Pero ito pa, meron pa isang chika. Ay, ano yun? Eto. Eto na nga, Nay! Ang mga eagle-eyed netizen napansin na nag-unfollowan na sina Liza Soberano at Enrique Hill sa Instagram. So ano kaya ibig sabihin nun? Hindi na sila friends? Samantala, pati yung tumayong manager ni Liza for a while at napabalita ding naging boyfriend niya na si Jeffrey O ay hindi na rin niya fina-follow. Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa atin na hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click nyo yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung ating episode niya at malaking komento sa lahat ng aming chika, comment below, click like button, huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niya, kayo muna naman na-notify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At syempre, nais po natin magpasalamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center para sa aming mga skin treatment. Ayan, yung mga facial, mga doctor's procedure, di ba? Yes. Mga drips, Aha. ayan po. So magpa-appointment na po kayo sa Envy. Nandyan na po sila sa Mother Ignacia, tapat po ng ABS-CBN, sa ground floor po ng Grandia Place. At syempre, ang aming mga gorgeous na mga ngiti. Courtesy of Doc JC Solis ng Gorgeous Smile Gorgeous Dental Smile. Clinic.
Thank you din po kay Miss Ara, ang buting may bahay ng Doc JC. Andiyan naman sila na sa E. Rodriguez sa tapat lang ng Christ the King Church, di ba? Tapos, bago mag-Christ the King Church, ando naman po yung Anytime Fitness sa Hemadi Square branch. Yan. Thank you po. Yan, ikaw naman, Joe sa Manila Ayan po. Popcorn. Basta hindi ako yung buntis ha, mataba lang ako. Sa lahat po na aking social Alam mo media. yan, kaya paglilinaw ka, labo-labo. Ayun nga, dito ba? Gusto kurutin ko yung balls. Kasi sabi nila parang daw, ang laki ng tiyan ko, busog lang po ako, pero hindi po ako yung buntis. Wow! Ayun po, sa lahat po na Sige, aking social push mo media yan. account ha, Diyos na Poco. At salamat po sa Headway Bear Salon for my hair. At sa Yes. hair namin ni Tito Oji. Yes. Yes. Lagay Vera Salon. Mm. Oh, at ang mga nail cocktails natin. Milk cocktails! Oo. Olivia. Olivia? Olivia. Check nyo na lang po, search nyo ang IG, Facebook, at saka YouTube channel ko, Oliver Carnay. Wow. Ang aking YouTube channel na Hollywood Flip by Oliver Carnay. Ayan. Wow. Wala ka bang babatiin? Yung na-meet mo? Wala. Parang iba yung ngiti Recently. Kasama mo kagabi? Wala ka bang babatiin, Olivia? Parang naghihintay siya. Binabati ko ang mga kaubo. Ay! Okay, ayan. At syempre pa, ang aking pong panayam kay Juliana Pariscova at kay Matmat Centeno. Ang mga kontesera sa pageantry. Oo, ang naku, mga veterana. Nakakaloka Sa mga kanilang Miss Gay, oo. ang mga kasagutan nila. No? Lalo na si Juliana, Diyos ko po. Mm. Oo, sa OGDS Inspires. Eto po. Juliana, graduate na. Si Matmat, hindi pa graduate sa pagsali-sali sa Miss Gay. Tama ba? Pageant, yes po. Oh. Ako tapos na. Laging, ba't pa sumasang tanda-tandaan mo na? Medyo masakit, lalo na kung manggagaling sa mga kabatchmate mo, di kaya sa may edad din na nagbabash. Gusto ko pang mag-pageant pero alam ko sa sarili ko na hindi na ganun yung utak ko due to health condition na yun. Kumusta kayo ni Vice? Kasi dati may issue na parang tinetext mo siya, ganyan. Kami ni Vice, feeling ko, Kasi mostly, insinuate pa na pagkaaway ko, kaaway mo. Kung magagalit ka sa akin, hindi ko na problema yun. Basta ako, isa lang sasabihin ko. Sa Daily Tribune, grabe yung description sa'yo. 1, 2, pug face, Rolex looks embarrassed on that wrist. at least naka-Rolex ako. Kasi ganyan ang lagi nilang rebat eh. Palibasa, hindi ka mukhang babae, hindi ka naman feeling babae. Ayan, sa OGDS Inspires po yan. Grabe, Siyempre- talakan niya na yan. Oo. Naku, nakakaloka nga yung discussion namin dyan. Oo. At syempre, Smira TV, Erin Diaz, ayan ha. Yes. At syempre, yung mga balak mag-outing, mag-staycation sa Tagaytay ha. Yes. Ayan, ang Las Casa Mirasol. Yan. Ayan, oo. Oo. Kay saan hanggang 14, kasya kayo hanggang 16. Yes. Oo. At Oo. meron siyang 4 na kwarto, isang pangwaluhan, at 3 couples room. Yes. Ayan, ang Na nag-design mga- niyan ay si Mama Lo. Yan. Ayan. Siyempre. O yung mga gusto pa ibang magpaayos po ng bahay nila at condo unit. Nako, La Vida Creatives po. O, ayan po yung Las Casa Las Casa Mirasol. Mirasol. Ayan po. Kasi nga po sa thematic FB. na, bawat kwarto ginawa nating iba-iba yung theme para, di ba, Instagrammable. Correct. Tapos Oo. ang ganda ng swimming pool, may waterfalls. Oo. Tapos meron pang hot jacuzzi. Oo. Tapos meron pa sariling mess hall para, Oo. di ba, doon yung kainan na may Gazebo. lutuan. Oo. Oo. At kakaiba yan. Oo. Yes. Pag langoy nyo, pag ahon nyo, tuyo na kayo. Ay, ang taray! Sobrang ginaw kasi sa Tagaytay. Oo. Malapit pa kayo sa Starbucks, sa Leslie's, Yes. sa Baleta po. Oo. Ha? Ang dami mga ano, tourist Oo. spots. Oo. At syempre pa, maraming salamat. Nagpapasalamat po ang Ultra Mega dahil sobra silang dinudubong gayon Yay! ng mga kabubukas pa lamang na sari-sari store dahil doon sila namimili. Yes. Namamakyaw ng pang-retail kasi nga wholesale doon. Ano? Yes. Talagang bagsak presyo. Oo. Diyan sa Ultra Mega. Kaya mga kasuki, bili na kayo dyan, ha? Tama. At maging kasuki member. Biro nyo, bumibiling kayo, nag-earn pa kayo ng points. Naman. Tapos yung points nyo, pwede nyo rin ipambili ng items. Naman. O, saan Oo, ka pa, di diba? ba? May suki card na ba kayo? Correct. O, dapat may Oo. suki card kayo, ha? At Yes. syempre, yung mga gustong pumunta naman na tulungan
ang mga hanap buhay dyan sa Fusion Alley. Oo. Dyan sa kahabaan ng Picampa. Picampa. Yes. Oo. Oo. Ayan, naku, Diyos ko, ang sasarap din. In fairness, ang masasarap dyan. Yes. Oo. Oo. At hindi malangaw, hindi malamok. Oo. Marami kami mga na-interview dyan ng mga estudyante. Marami ka rin nakilala, hindi ba? Oo. Hindi Di ba, ba? Tito? Marami. Hindi ba? Di ba? Marami nga. Oo. Kaya nga gustong bumabalik ni Tito Chan eh. Hindi ba? Yes. Yan. At syempre, ito po ang inyong lingkod ulit, Papa o Sinoji Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po kayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang inising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin, ha? Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. Isa pa. La 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 la. Ichika mo na dali. Oo, hindi na pati gusto na talaga si Tito Oliver. May ngiti talaga. In siya. love. In love Oo, eh. iba yung ngiti ng natay. Sabi nga niya, ano ba yan? 69 years old na ako. Wait, Ngayon ko lang na... 69? Wala na 69. Ano ba? Pero nagawa mo. Happy birthday! Happy birthday. Pabatiin ko yung aking BFF, Ay. si Shirley. Ayan. Nandito siya ngayon, gusto niyang magpa-ND. Akala ko, ano, Fusion Alley yung sasabihin eh. Hindi niya na-meet, no? Ano ang pangalan? Aray!